Magandang hapon sa ating lahat, lalo na sa mga masugid na nagsusubaybay sa aking mga video content, mga friends, followers, and friends. Dear Kuya Eddie, ako po ay isang digital creator at isang founder ng aming grupong Sweet Mix 50-60 Lovers Friends na bagamat nagkaroon ako ng grupong ito nang dahil sa hirap ng buhay ng mga senior citizen. At hindi lang sa senior dahil inabutan kami ng pandemic nung nakaraang taon. So makatuwid, Kuya Eddie, nakaisip ako kung paano ang paraan ko para makatulong sa aking kapwa, tao, o kaibigan, or senior citizen, na kahit sa pamamagitan ng mga kaibigan, makatulong man lang ako. Ngayon, Kuya Eddie, nagtagumpay ang aking grupo at nagkaroon ako ng mga miyembro na kauna-unahan sila Evangeline, Jaime, at iba pa. Sa ganun paraan, Kuya Eddie, wala kong isip na magkaroon ng mga relasyon dahil ang grupong ito ay tumutulong sa may sakit na senior citizen or mga emergency na kapwa namin, miyembro. Kung sila ay namatayan or sila ay na-emergency, walang pambili ng gamot. Sa makutwid, Kuya Eddie, hindi ko hawak ang kanilang puso. Sa ganun paraan, dahil kanya-kanya kami ng mga messenger nung araw na yon. At ito'y si Evangeline Camarillas na taga Navotas City. Nagkaroon po ng karelasyon na isang byudo na taga Kawayan, Isabela. At ito naman, si Jaime ay taga Bulacan na tahimik na byudo na sumali sa grupo na active pero hindi nagsasalita. Si Jaime ay isang driver ng mga bus ng Maynila. Sa makatwid, Kuya Eddie, ito si Evangeline Camarillas. Isang taon na siya nakipagrelasyon kay Roland na aking kababayan sa Isabela. Sa makatwid, di natin hawak ang kanilang puso na hindi ko alam ang mga nangyayari sa grupo. Bagamat kaibigan ko si Evangeline, nasasabi niya ang kanyang hinaing sa akin, kaya ito'y aking nalaman. At ito'y si Evangeline, tinawagan ng isa pang karelasyon ni Roland. Inaaway po siya. Kaya napagod si Evangeline, natuluyan na siya nakipag-break up. Sa makatuwid, si Jaime, active sa grupo pero hindi nagsasalita. Pag kami nagbi-video call, pala, nasubaybayan niya si Evangeline. At ito'y nag-friend request. At hindi nagtagal,
sila Kuya Eddie ay naging kaibigan. Itong dalawang ito. Bagamat ang alam ko lang nag-e-enjoy kami sa aming grupo, pala Kuya Eddie, may nabuo na silang relasyon. Nung time na yun, 2020. Ngayon, Kuya Eddie, pinagpatuloy ang kanilang relasyon. Tumatagal ang buwan at taon. In-invite ni Jaime si Evangeline at ipinasyal doon sa bahay nila sa anak niya sa Bulacan. At ito'y pamilya ni Evangeline, wala pang kaalam-alam. At ito'y si Evangeline, napamahal na siya kay Jaime. So, sumasama na siya. Bagamat, Kuya Eddie, hindi na maputol ang kanilang pagmamahalan. Nangako na sila sa isa't isa na pagpatuloy nila at nangarap, nagplano na magpakasal. Kaya pinagpaalam na ni Evangeline sa kanyang mga anak. So, Kuya Eddie, sa pagtagal-tagal ang kanilang plano, inabot sila ng 3 taon. Nang dahil ito si Evangeline ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. At ganun pa man ang kanilang relasyon, pumayag na si Jaime dahil mahal niya si Evangeline na magpakasal sa simbahan ng iglesia. At ito, noong February 12, nangyari ang kasalan. Kaya kami naimbita, Kuya Eddie. At ito, sa katunayan, ito na si Evangeline at si Jaime Isabel na pinagpatuloy ang kanilang second forever na sa sukat akalain ko pag senior na kami, nag-e-enjoy na lang kami. Yan pala, Kuya Eddie, buong-buo na ang kanilang puso at pagmamahalan at eto na sila. Nag-imbita kami sa kanilang kasal sa simbahan ng Iglesia ni Cristo at kami masaya dahil natapat ang Lunes, kaya ang mga kasamahan namin sa grupo hindi sila nakasama. Kaya ang nakarating lamang sa kanilang kasalan ay 4 kami. At dito namin nakita ang kanilang pagmamahalan na pinatunayan sa mga tao na sila ay merong second forever ng mga senior. Ito ang kabuuan ng aking sulat or mensahe kay Evangeline at Jaime. Salamat, Kuya Eddie.